magandang araw po, magandang hapon, magandang gabi sa ating lahat, mga kababayan, mga katiits. At muli sa pagkakataong po ito, sa mga oras na ito, ay muli ko pong i-demo itong long range locator, tripod antenna. At yun na rin po itong Japanese one na napusuan po ng ating isang katiits wala po sa probinsya ng Benguet. At ito katiits, yung iyong napusuan, long range locator, tripod antenna, at Japanese one. At ito katiits, tulad pa rin natin mga katiits, dito siya binabalahan. At kung wala siyang bala, ay ilulukit niya ay volume ng tubig. Ngayon, babalahan natin siya katiits. O ano yung ibinala mo rito, yun ang ilulukit po ng ating locator. At ito naman katiits, yung ating ibinabala, ito naman ay 14 carats na singsing. Ayan, dito lalagay. At sa pagsasarado natin ito mga katiits, huwag natin na lang isasagad. Lalo na kung malaki bagay yung ating nakalagay sa loob para hindi madasik yung ating receiver. At ito katiits, okay na ito, kahit ganito na lang. Huwag mo nang i-adjust o i-adjust mo na konti, hanggang doon lang. Pantay lang dito sa tanso niya. Yan, pwedeng hindi na. At ganito naman katiits, ito sa pagpapahaba po ng ating antena ay dahan-dahan nating itataas. Ayan, dahan-dahan. Yan, sisipatin natin kung yan ay tuwid o hindi. At ito katiits ay brand nyo. Muli, ito yung iyong napusuan, long range locator, tripod antenna, at Japanese one, mula po sa probinsya ng Benguet. Ito naman katiits, yung aking ilulocate. 24 carats na necklace. Ayan. Ito katiits, 24 carats na necklace. Ito yung ating lulukit gamit ang long range locator, tripod antenna. Ito katiits. Yan. Ito katiits ay brand new. Muli po, ang dulo ay papahid natin ng konti sa lupa. Ilang segundo? Kahit 5 seconds, 10 seconds. Pwede na yung katiits. Para sa pagpapalakas po ng ating frequency ng ating locator. Ito katiits, 45 degrees po ang ating locator, ang tripod antenna. Yan. Yan dyan katiits. Huwag nakatingala at hindi naman siya nakatungo. Yan. Ito yung ating long range locator, tripod antenna. Ayan. Yung mga katiits ay kusang na-stop yan. Kapag ito ay naglulukit, umi-stop yan. Kung mapalampas yan, nabalik yung katiits. Ito. Ayan. Ito lang katiits. Kahit isang kamay. Ayan. Ayan. Ito katiits. Ayan. Baba. Ayan. Ayan. Ganyan lang katiits yung pagpapagalaw po ng ating tripod antenna. Huwag lang natin siyang kukontrahin. At pag gumagalaw po ang dulo niyan, hayaan lang natin katiits. Siya ay gumalaw. Sundan lang natin yung dulo. Yan. Ganun siya kabilis mga katiits. Sa yan. Ganun siya kabilis. Dapat medyo magaan ang ating kamay. Yan. Pagpamasdan niya katiits.
Yan. Bumabaling siya doon. Sa ating target. Hayaan nyo lang katiit siya. Susundan lang natin yung paggalaw niya. Yan. Wala iba lulupit siya kundi yung ating target. At ngayon naman katiit ay muli. Lalapitan ko itong ating target gamit ang ating tripod antenna. Ayan. Pag natuto kayo mga katiit sa pagpapagalaw po ng ating locator, madali na po para sa inyo yan. Napakasimple na po na natin gawin. Ayan. Ito katiit. Tignan lang yan. Malakas yung hatak niya. At ito katiit ay lalapitan ko. Ayan. Dito pa rin siya tumuturo. Muli ay aking lalapitan. Ano ba yung magiging reaksyon ng ating target? Ayan. Kapag siya katiit ay natapatan, yan. Ay kusa na siya katiit na umiikot. Ito. Ito na katiit yung ating target. Yan. Ito. Kusa na siyang umiikot. Yung katiit ay hindi agad bibilis ng mabilis. Utay-utay katiis yan. Ayan. Utay-utay yung ating pagbilis ng locator. Ayan. Lalo na kapag siya bumubuo ng frequency. Tumabig. Ayan. Lalapitan. Pag natapatan yan, yun ay kung sana siyang iikot. Yan na. Nakatapat na tayo diyan. Ayan. Ito po yung ating longest locator, tripod, antenna. Ayan. Ito katiit yung ating target. Ayan. Mag-iipon na siya katiit ng frequency. Yung ating locator. Ito na. Pamatake na. Ito na katiit. Yung napusuan, longest locator, tripod, antenna. Wala po sa probinsya ng Benguet. Yan. Yan. Katiit, sa pagpapahaba po ninyo ng antenna ay tandahan ninyo po paghila. Tay-tay. Para hindi ito masira. At ingatan nyo rin katiit na babasa ng ulan. Para hindi papasok ng tubig yung ating antenna. Wala naman po problema kung mabasa yung loob, yung antenna lang po mga katiit. Sapagkat ang antenna pag nabasa ng loob, yan ay nagkakaroon na ng kalawang. Ang problema mga katiit, hindi na po mabubuksan, kundi babaklasin, masisirain na po ang pagpapalit nito. Kaya ko ito mga katiit isinisil sapagkat para walang singaw yung pagsagap ng frequency dito sa loob. Walang dapat singaw. Yan. Ito katiit, ganyan niya kabilis. Pagmamasdan nyo katiit, 45 degrees po yung ating locator. Yan. Yan, 45 degrees. Yan. Yan. Hihintay lang natin katiis na siya ay kusang babaling. Yan. Babaling siya. Yan. Ito katiis. Yan. Pag natapatan, pag natumapat siya katiis, yan. Ganito na yung katiis. Ito katiis yung ating target. Ito. Tapakan ko na. Yan. Hintay lang natin katiis na siya ay lumakas. Yan. Yan. Ito katiis. At ito na siya nabuo na frequency. Yan. Matak na. Ganyan dyan katiis. Hindi balik katiis sa mga bago pa lamang po na nag-aaral ng ganito. Huwag nyo nang hangarin mo na ipagbilis ng ating pag-ikot. Basta po umikot yan, positive po yan. Lalo na kapag itinuro po ng ating
triple antenna o single antenna. At ito katiits na mahal ay aking susunod. Itong Japanese 1. Na ito po ay kasama doon sa napusuan ng ating isang katiits. Ayan. Itong Japanese 1 kung ito mga katiits ay napaka-importante. Lalo na po kapag 2 meters na pailalim ang ating pong hukay. Napakahalaga dito mga katiits. At kapag pumundo po tayo doon sa tamang hukay na ibinigay po ng ating Japanese 1, ng ating triple antenna at single antenna, muli naman po ay gagamitan natin ng Japanese 1. Sapagkat kapag yung pong ibinibigay na limitado hanggang doon lang po tayo maghukay ng ating single antenna, pag umover na po tayo doon, hindi na maglulukit yung ating locator. Hindi na siya iikot, hindi magtuturo po ng direksyon kung dapat na tayong pumorbada. Ito mga katiits, ito po ulit aking babalahan. Kung ano binala din po sa ating Japanese 1, yan din po hahanapin ng ating Japanese 1. Yan, ito yung napusuan po ng ating katiits, Japanese 1. Katiits, muli po, hindi, mahalaga po yung body nito, mahalaga po yung frequency. Bagamat nagagamit natin para maging body lang dyan at maging hawakan. Pero mahalaga din po katiits yung frequency ng ating Japanese 1. Ito katiits, muli, yan. Ganun din po sa ating long range receiver, triple antenna at single antenna. Yan, ito katiits. Ito ko dito. Ako po ay gumagamit saka lapat sa hita. Ayan. Yan po ay kusang. Ayan. Ganun siya ka-agresibo. Ganun agad. Ayan. Ganyan po yung ating Japanese 1. Ayan, katiits. Ito po yung ating Japanese 1, mga katiits. Ito, ganyan po siya kabilis. Ito katiits yung ating target. Yan, ito ay yan. Kapag siya bumaling ng katiits, ibig sabihin yung ating target po ay nasa bandang kaliwa. Kapag siya ay nabaling, papaganon, yung ating Japanese 1. Ganoon siya kabilis, katiits, sa pagsagap niya ng ating item. Yan. Kapag dito naman katiits, mapapakiramdaman niyo yan. Yan, medyo mababa na siya ng kaunti. Yan, padahilig na. Padahilig na siya. Pag dito mga katiits, dito lang sa bandang ito, itong ating target. So, dito lang tayo. Yan. Yan. Ang ibo ng ating pindulong ng Japanese 1. At pagka naman natapatan niya katiits, ang magiging resulta niyan ay bababa na siya. Huwag kayo maingay dyan. May video din. Yan katiits. Ganyan na po yung ating Japanese 1 pagbaba, natapatan na, pababa, pataas. Ito po. Yan. Ito. Ganyan siya katiits, ka-agresibo. Yan. Si. Yan. Ayan katiits. At kapag naman natapatan niya katiits, ang magiging resulta niyan, si, chun. Pag naman natapatan, yan. Ayan ay kusa na siyang ikot katiits. Kapag hawak, pwedeng saklap pa ganon. At ito ay lalapat dito. Yan. Yan na katiits. Yung ating, yan.
Yan. Ganyan po yung paggalaw po ng ating Japanese one. Yan. Yan. Kapag natapatan, yan po yung ating Japanese one. Yan, katits. Ito yung Japanese one na yung napusuan. Yan. Wala ka siya. Yan katits ay kusang gagalaw. Hintayin nyo lang yung paggalaw dyan. Yung mga ginagawa ko dito mga katits, madali po ito. Hindi kayo mainip na makapagpagalaw yan, oh. Ayan. Pag natapatan, ayan. Ganyan niya, katits. Tutok mo puso. Ayan. Ganyan, paggalaw po ng ating Japanese one. Ito. Try natin dito katits, kahit malayo. Ayun ang ating target. 4 meters. Yan. Yan, tama na. Try natin. Hindi pa rin mabalik. No. Ganun pa rin katits. Yan. Yan, napinis. Mula po dito katits. Nasa 5 meters. Nagkatili, paparoon. Mga 5 meters. Yan, kainak po kabilis yan. Yan. 5 meters, mula doon. Agad doon. Yan. Ganun siya kalakas. Wala siya ibang nilulocate, kundi yung pong ating target. Yan. Sa katits. Yan. Yan. Ganyan po yan kapag kahit pwede dito mga katits. Atras tayo. Sarado na kayo, target natin. Dito. Yan. At kapag natapatan, yan ay babalik sa baba taas. Yan. At kapag dito tayo mga katits, yan, ano yung resulta. Yan. Dito. Mabilis na siya. Yan. Kapag yan yan na po katits. Kahit malayo yan, kahit yan ay mga 30 meters, basta natapatan nyo katits, yan ay kusang bababa tataas. Malalaman nyo na katits kung nasa yung direction po ng ating target. At muli katits, mga kababayan, maraming salamat po sa ating lahat. At ito po yung napusuan ng ating isang katits mula po sa Benguet. Isang longless locator, triple antenna, at isang Japanese one. Mga katits, muli po, subaybay po ng aking mga ina-upload na video. At like, share, and comment na rin po mga katits. At muli po, maraming salamat. Mabuhay po kayo lahat mga katits.